Kunin mo na lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong saktan. Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Hanggat di mo bibitawan ang amo ko! Lalabas ang di namulok ko! Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita. Salamat. Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling kabanata ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Ikaw Na Ang Ako, dito sa ating dula, Super Pipita. Akala mo kung sino kang magaling? Takot ka din pala sa akin? Sir, kapit kayo lang sa akin. Baka matumba kayo. Hawak lang. Huwag mo nga akong pakialaman. Ay. Akala mo siguro nakalimutan ko na yung ginawa mong kasalanan sa akin. Ngayong nakainom ako, tignan nga natin, ha? Sir! Ano ngayon kung nakainom ka? Kung nakainom ako? Akala mo siguro natatakot ako sa'yo. Madam! Sige na, Pipita. Pumasok ka na sa kwarto mo. Ako na ang bahala sa lalaking to. Opo, madam! Oh. Ngayon, ano? Lalaban ka ba sa akin, Carolina? Oo! Anong gusto mong laban? Boxing o wrestling? Sabihin mo lang, nakahanda ko. Sandali lang. Sagutin ko lang itong tumatawag sa akin. Humanda ka. Hello? Baka nagkakamali ka. Hindi ako. Oh, bakit? Wrong number ang tinatawagan mo. Oh, bye. Sino ba yung kausap mo, ha? Hindi ko nga kilala. Oh, hinahamon ba naman ako? Buwisit na yun. Nagkukunwari ka lang yata na hindi mo kilala. Teka, ngayon lang kitang nakita na nakainom na natatakot. Kani-kanina lang narinig ko na naghahamon ka. At bakit ngayon na may tumawag lang sa'yo, parang takot na takot ka na? Carolina, huwag mo naman akong ipahiya kay Pipita. Nakaharap siya. Anong nakaharap ang sinasabi mo? Kanina ko pa siya pinapasok sa kwarto niya. Nahihilo ka ba? Paano niya maririnig na nag-aaway tayo nandun na nga siya sa kwarto niya? Sa ibang araw na lang tayo mag-usap kapag hindi na ako nakainom. Kung ganon, halika.
kumapit ka sa akin hanggang makapasok ka sa kwarto natin. Dahan-dahan, baka matumba ka. Baka mawalan ka pa ng Huwag malay. mo nga akong hawakan. Eh, Baka lalong madisgrasya pa ako. Oh, bahala ka na nga sa buhay mo. oh. Oh, Huwag mo akong hawakan. Hindi natin namalayan ng oras. Gabi na pala. Uwi na ako. kumain ka muna bago ka umalis. Nakaluto na si Mama. Baka nagugutom ka. Nahihiya ako, Nelma. Lalo na napakaganda mo. Hindi naman ako maganda. Ang pangit-pangit ko nga eh. Ang laki ng bibig ko. Oh, bagay mo naman eh. Niloloko mo naman ako. Halika na. Kumain na tayo. Sa ibang araw na lang. Baka nag-aalala na si Mami sa akin. Naku, hindi nag-aalalang mami mo. Kaya halika na. Hindi ako papayag na umalis ka kapag hindi ka pa kumain. Paano kung hindi ako kakain? Titira na ako dito? Pwede naman, kung gusto mo. May bakante kaming kwarto. Tatawagan ko si Tita Carolina para hindi siya mag-alala sa'yo. Wag na. Baka kung ano pang may sumbong mo kay Mami. O sige, halika na nga. Ayaw ni Madam na marinig ko ang kanilang pagtatalo. Kaya pinapasok na ako dito sa aking kwarto. Ay, siya nga pala. Wala pa si Uwil ah. Saan kaya nagpunta ang lalaking yun? Ay, ang cellphone ko. So, si Kamuto ang tumatawag. Hello, Kamuto! Hello, Pipita. Kanina pa kita tinatawagan eh. Kaya lang, kinausap ako ni Mrs. Di Makulangan. Pupunta na dyan sa inyo si Mrs. Di Makulangan? Hindi, nag-usap kami sa cellphone. Ang tagal nga eh. Ano naman ang pinag-usapan yung dalawa? Sinabi ko sa kanya na malapit na kaming mag-ani ng gulay. Ganon. Ang bilis ng panahon, ano? Kailan ka lang nagtanim ng mga gulay? Ngayon, maaani na. Iyon nga eh, ang bilis. Ay, teka. Ay, tatawag akong muli. Ay, oo, akong tatawag mamaya. Dumating na mga amo ko. Sige, bye-bye. Ay, naku. Si Uwel na siguro yung dumating. Buksan ko ang gate. Matagal nang hindi ako nag-jogging ah. Magsumba sana ako sa plaza kasama ng aking mga kaibigan na nakilala ko dito. Kaya lang, sa dami ng trabaho, wala, hindi ko maharap. Kaya, dito na lang sa loob ng bahay ng amo ko. Pwede naman. Pero, hindi na zumba ang exercise ko ngayon. Ganito, Ate Pipita. Ay, si Owl. Marunong ka palang magkarate? Hindi. Gising ka na pala. Alam mo, Ate Pipita, inspirado ako ngayon. Kaya mula sa araw na ito, maaga na akong gigising. At hindi na rin ako iinom ng alak para hindi ako malasing. Oh? Magpapakatino na ako. Dapat lang. Ate, baka naman gusto mo akong turuan ng karate. Ano? Para kapag may kalaban ako hindi ako maagrabyado. Tingnan mo ang taong ito. Nakita lang ako nagposisyon. Akala mo, karatista na ako. Ha? Hindi ko naman gagamitin sa masama ang matututunan ko sa'yo. Pangako, ate. Kaya, sige na. Turuan mo ako kung paano magkarate.
Dahil sa galit ko kay Esteban kagabi, hindi ko tuloy naalala si Owel. Umuwi ba siya? Opo, madam. Nag-charge ako ng cellphone ko nung dumating siya. Hindi ko alam kung anong oras nakauwi. Ay, pasaway talaga ang anak kong yon. Magandang umaga, Mami. Oh, mapait ba yung kape nyo? Bakit ang aga-aga nagsalubong ang mga kilay nyo? Anong oras ka umuwi kagabi? Talaga bang hindi mo na maiwasan ang mga barkada mo, ha? Talagang ganyan, Mami. Kung wala kang kaibigan at nasa kipit ka, wala kang Tumatanda ibang kayo tuloy. Sila lang. Tatanda ang lahat ng tao. Pareho kayo ng daddy mo ng katwiran. Hindi ko na yata mahintay ang pagtatapos mo. Aga-aga naman, Mami. Mag-aasawa na lang ako ng mayaman. Yan na lang ang hintay nyo para makita nyo yung wrinkles Naku. nyo. Paano kasi? Hindi ko na yata alam Lagi kung kayong anong nagagalit. gagawin ko. Ay, makaligo na nga. Ay, sandali lang, Mami. Oo. Kailangan ko ng pera. Kahit 5,000 lang. Aanhin mo naman ang perang hinihingi mo. Siyempre, kasama ko ang mga barkada ko. Alam nyo na. Ay, magbibisyo na naman kayo. Sige na, Mami. Bigyan nyo na ako. Please. May usapan na kami ni Owel kahapon. Bakit ko pa siya tatawagan? Ay, si Tita Carolina tumatawag. Hello, Tita. Magandang umaga po sa inyo. Kayo naman, Tita. Bakit naman po, Tita? Ano po? Nakukonsumisyon kayo sa mag-ama? Bakit nasabi niyo yan? Naku po, Tita. Wag na po kayong mahiya. Kaya yun yan. Magtiis lang kayo. Po? Hindi ko po kayo maintindihan. Kung si Kuya Owel naman ang pinoproblema nyo, balang araw, magbabago rin yun. Ha? Humihingi ng 5,000? At kasama ang mga barkada niya? Ay, ganun ba, Tita? Oh, sige po, Tita. Sige, bye. Ay, namumblema talaga si Tita. Ang sakit ng ulo ko, Pepita. Nasobrahan ko na naman ng alak kagabi. Ayaw ko pang bumangon. Masakit ang ulo nyo kasi hindi po kayo kumain kagabi. Marami akong pinulutan. Pero iba pa rin ang kanin. Oh, ano pala ang sinabi ni Carolina tungkol sa akin? Wala naman po, sir. Si Owel ang pinag-uusapan namin. Wala pa ba si Owel? Nauna na nga siyang umalis kaysa kay Madam. Pagkabigay ng 5,000, ayun, umalis na kagad. Ay nako, nalulong na yon sa kanyang mga barkada. Tapos, ako ang sinisisi ni Carolina. Sir, kumain na lang po kayo. Oo, kakain na ako. Iwan mo na ako rito. Siya nga pala, may pupuntahan pala ako mamaya. Hindi ka ba naaawa kay Tita? Bakit ayaw mo pa kasing sabihin?
Anong sasabihin ko kay Mami? Sasabihin ko na magpapakasal na tayo? Ikaw talaga. Puro kalukuhan ang alam mo. Paano tayo magpapakasal? Hindi pa naman tayo magnobyo at magnobya. Sagutin mo na kasi ako para nobya na kita. Pwede naman tayong mag-aral kahit mag-asawa na tayo. Pagkatapos, kapag umitim na ako, magbabago ka na sa akin. Ay nako, yan na naman ang sinasabi mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Walang hiya talagang tao na yon. Kung kailan ako nakalabas ng bahay, saka naman nagbago ang isip niya. Ano kaya kung maglalasing na lang ako, tapos hahamunin ko siya? Oh, teka, si Owel naman yan. May kasamang napakagandang babae. Si Nelma pala. Kunwari pa si Owel. Hayaan ko lang silang magkasama. Kakantsawan ko na lang sa bahay pag uwi niya. Ate Pipita, tulungan mo nga akong magbuhat ng mga pinamili kong mga gamit. Sige. Ano ba ang mga yan? Damit at pantalon ko. Yung binigay sa akin ng Mami na 5,000, pinambili ko ng mga ito. Ha? Anong pantalon at damit ang sinasabi mo? School supplies naman ata ang mga ito Shh! Huwag kang maingay, Ate Pipita. At huwag mong sabihin na namili ako ng mga ganito, ha? Sige, ikaw ang bahala. Hindi na ako makikalam. Yan ang gusto ko. Masunurin. Ay, siya nga pala, Ate Pipita. Ay, yung sinabi ko sa'yo noon, ha? Turuan mo ako kung paano magkarate. Asos! Ano kaya ang iniisip ng taong ito? Bakit gusto niya matuto magkarate? Huwag kang magsinungaling, Owel. Nakita ko kayong dalawa ni Nelma na magkasama kanina sa mall. Ha? Baka namalikmata lamang kayo, Daddy. Hindi naman kami magkasama ni Nelma sa mall. Ang galing mong magpalusot, kunwari ka pa. Nilait-lait mo si Nelma, keso pangit siya. Maganda naman siya, di ba? Nagkataon lang na andun siya, Daddy. Kaya nagkita kami doon. Daddy, baka gusto nyong mag one-on-one tayo. Anong one-on-one na pinagsasabi mo? Magbanding tayong mag-ama. Mag-inuman ang ibig kong sabihin. Pwede ba, Owel? Huwag mo akong idamay sa kalokohan mo. Ha? Mamaya, pagagalitan na naman ako ng mami mo. May problema ba kayong mag-ama? Itong anak mo. Nakita ko na nga na magkasama sila ni Nelma. Tinatanggi pa niya. Wala namang masama, di ba? Binata at dalaga silang pareho. Ang ibig niyong sabihin, Mami, kung sakaling ligawan ko si Nelma, hindi kayo magagalit o tatanggi? Huwag mo akong pinagloloko, Owel. Owel, alam mo ba na parang anak ang turing ng mami mo kay Nelma? Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Anak ng kaibigan ng mami mo si Nelma. Kung ganon, kahit hindi na ako makapagtapos sa aking pag-aaral kapag napangasawa ko si Nelma. Ikaw talaga. Gusto mo pang mangdamay ng iba? Naku. Bahala ka na nga dyan sa anak mong yan, Esteban. Walang magandang patutunguhan ang usapan natin.
Ikaw kasi, hindi mo pa sabihin ang totoo sa kanila. Nanloloko ka pa. Basta huwag na huwag kang magbabanggit kay Mami kahit ano. Kinausap ko na rin si Ate Pipita. Ha? Bakit? Kasi pag uwi ko sa bahay, nakita ni Ate Pipita yung mga pinamili kong mga school supplies. Sigurado ako, masosorpresa ang Mami kapag nakita niya ang mga yon. Mabuti na lang. Kahit papano, binigyan ka ng mami mo ng pera. Kahit alam niyang pangpisyo mo lang. Oo nga eh. O sige, papasok na ako sa klase ko, ha? Sige, kaya mo yan. Salamat! Hindi ko na alam ang gagawin, Pipita. Kaya, hayaan ko na lang si Owel. Pero napansin ko naman sa kanya, tumino na siya. Tumino lang, pero wala naman sa isip niyang mag-aral. Eto yung pera. Mamalengke ka na. Sige po. Bakit hindi mo sabihin kay Owel na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral, Baka sakaling pakinggan ka niya ngayon. Ikaw na lang ang bahalang magsabi sa kanya. Kung may utak ka, wala kayo sa katinuan kasi. Ikaw naman, Carolina. Nakaharap pa naman si Pipita. Aalis na po ako. Sandali lang, Pipita. Makisabay na ako sa iyo sa palengke. Baka sakaling nandun yung kumpare kong nagbebenta ng pato. Lutuin mong pangpulutan. Wala dito yung kumpare kong nagtitinda ng pato. Talaba na lang ang bibilhin ko. Lagyan ng maraming sili. Masarap ng pulutan. Ano, sir? Gawin niyong pulutan ng bibilhin niyong talaba? Ay, mali. Hindi pala, Pipita. Hindi na ako inom kasi hindi na natatakot si Carolina kapag nalasing ako. Sir? Sir? Sina Owel at Nelma. Hinahabol tayo. Ano? Ayan o. Sir, tabi. Tatlong lalaki ang humahabol sa inyo. Daddy! Tabi! Hoy! Anong Ako ang harapin nyo! Tama na, Owel! May mga pulis na tumarating! Hulihin ang mga yan! Wag! Yan ang napala mo, Esteban. Ikaw kasi, pag nakainom ka, hindi mo alam ang iyong ginagawa. Naghahanap ka ng away. Naghahanap ka ng makakalaban. Ay, mabuti na lang. Dumiretso kami ng palengke. Pagkagaling namin sa paaralan ni Nelma. Anong sabi mo? Paaralan? Ay, ano ba yan? Nasabi ko tuloy. Mami, hindi ko nabanggit sa inyo. At saka wala bang nabanggit si Ate Pipita? Talagang maasahan ka talaga, Ate Pipita. Pipita, may alam ka ba dito? Madam, nakita kong may binibiling school supplies si Owel. At ayun niyang ipagsabi sa inyo. Itinago namin sa inyo ni Nelma na huwag sasabihin na mag-aaral na akong muli, Mami. Tsaka nangako naman siya. Ay, masayang-masaya ako dahil mag-aaral ka ulit, anak. Ay, may silbi pala ang pangalang Esteban. Mga giliwin naming tagapakinig, diyan nagwawakas ang isang linggo nating kwento dito sa
Super Pipita. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.